Emergency. Kapag naririnig natin ang salitang piloto, sino o ano ang pumapasok sa ating isipan? Malamang, naiisip natin ang mga piloto ng eroplano. Lingid sa ating kaalaman, ang isang piloto ay hindi lamang matatagpuan sa eroplano at airport. Merong ding mga piloto na matatagpuan natin sa dagat ng puerto. Sila ang tinatawag nating mga harbor pilots. Ang isang harbor pilot ay ang responsible sa vessel sa isang particular na puerto for the purpose of navigating a channel gamit ang kanyang mahabang experience bilang isang ship captain at mataas na kaalaman sa current, panahon, waterways at structure ng particular na pier upang maidaong ang isang barko ng ligtas. Sinasabing ang propesyong ito ay hindi na bago sa ating bansa. Bilang isang arkipelago, nung unang panahon pa man ay malaki na ang ginagampanang papel ng karagatan sa ating pamumuhay at kalakalan. Ang unang dokumentadong pilotage practice ayon sa report on the first voyage around the world ni Antonio Pigafetta ay ang pagdating ng Voyager na si Magellan. Dala ang isa sa mga 5 barko na Trinidad. Ang nagsilbing piloto ayon dito ay si Raja Colombo, ang hari ng Limasawa. Kaya naman masasabi natin na ang propesyong ito ay karangal-rangal. At simula nga noon, magpasa hanggang ngayon, buhay pa din ang propesyong ito na ginagampanan ng mga makabago nating piloto. Sa ngayon, mahigit kumulang 130 piloto tayo sa buong bansa na nakadistino sa kani-kanilang harbor district. Sila naman ang bumubuo ng United Harbor Pilots Association of the Philippines or UPAP. Paano nga ba ginagampanan ng isang harbor pilot ang kanyang trabaho? Ako si Captain Elmer Magallanes, piloto dito sa Manila Bay Harbor Pilots Association. 20 years in service as a pilot in Manila. Ang pangunahing serbisyo ng isang piloto, ito yung magpapadaong at magpapalabas ng mga vessels from port. Ito yung trabaho ng harbor pilots. Pinakamalaki dito, lalo na doon sa Bataan, ang gross tonnage is 166,000 gross tonnage. Dito naman sa Manila, passenger ships, cruise ships, that is 80,000 gross tonnage. So malalaki talaga. Dapat may piloto yung isang vessel dahil yung pilotage, this is a compulsory pilotage. So hindi pwedeng i-attract yung vessel na walang piloto because this is compulsory. So kailangan talaga ma-pilot. Yung piloto yung nakakaalam sa local, sa port localities, lalo na sa kurente, sa hangin, sa channel. So ito yung expertise ng piloto nga hindi nalalaman ng mga kapitan. Ang mga challenges nga kinakaharap ngayon, ito yung safety ng barko at kung paano mo i-handle yung barko. Ito yung mga challenges namin. Kasi ayaw namin nga magkaroon ng accident. So lahat ng piloto, ang gusto ng mga pilot, safe yung barko makakadaong sa pantalan, safe yung barko makakaalis sa pantalan para walang mga aksidenteng mangyari. Ang challenges sa gabi, lalo na kung masama yung panahon, nahirapan din kami lalo na sa pilot dahil pag-akyat. Kasi kailangan ita-timing mo doon sa pag-akyat mo doon sa pilot ladder. Kasi pag nagkamali ka, pag hindi ka mahuhulog, matatamaan ka doon sa pilot launch. So, ito yung pinakaingat-ingat kami dyan. Limited lang yung vision namin yan. So, kailangan ingat na ingat ka. Hindi ka pwede magkumpiyansa pagdating sa maneuvering lalo na kapatid. So, ito yung pinaka-importante. Kailangan talaga yung safety, security ng barko hindi ma-compromise. Ang isang piloto magtatrabaho yan 24/7, gabi at araw. So wala kaming pinipiling oras kasi 24/7 yung working hours namin. Lumalaki ang demand ng mga ports natin. Parami ng parami ang pumapasok na international vessels sa ating bansa. Dala-dala ang iba't ibang klaseng produkto
mula sa electronic materials, sasakyan, at raw materials na kinakailangan sa production industry. Kaya naman malaki ang kahalagahan na mapanatili nating ligtas ang ating mga puerto at mapanatili ang masaganang kalakalan. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga ports, ang isang insidente ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating ekonomiya kapag ito ay nagdulot ng port congestion. Ang mga delay sa pag-deliver ng mahahalagang sangkap sa produksyon ay maaaring makaapekto sa presyo ng isang bilihin. Malaki din ang nawawala sa ating bansa dahil dito. Ayon sa pag-aaral ng PIDS, sa nakaraang port congestion noong 2014, umabot ng 43.8 billion ang nawala sa ating ekonomiya. Hindi pa kasama dito ang output losses na 18.2 billion pesos sa loob ng 7 buwan. Dahil dito, mabigat ang responsibilidad na nakapatong sa balikat ng isang piloto upang maging maayos at ligtas ang operasyon sa isang partikular na puerto. Kaagapay din ang mga buhay ng mga taong nasa vessel at port na nakasalalay sa kanilang mga kakayahan at expertise bilang mga piloto. Isa marahil sa mga malaking insidente ay noong 2007 sa Cusco, Busan, between San Francisco and Oakland. Dahil dito, hindi nagamit ng piloto ang onboard radar at electronic charge ng maayos. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng 202,780 gallons of heavy fuel oil spilled sa San Francisco Bay. Tiyak malaki ang epekto nito sa operasyon ng port at ekonomiya, lalo't higit sa marine biodiversity. Kaya nga napaka-importante sa isang piloto ang pagiging handa at alerto sa kanyang trabaho. Bago kami sumampa ng barko, namin na kaming operations, no? To do all the communications between vessels and agents and ports, the readiness of the vessel, whether docking or undocking. Kaming pilot naman, nandiyan kami sa mga station namin, where we are also conducting checklists. And our operation will tell us, okay, this vessel is ready for docking, no? So if everything is arranged with the vessel, with the agents, and with the ports, so we are starting to go proceed and board the vessel to the pilot boarding ground. So upon boarding the vessel, we have to do some checklist as well. Pilot card, what we called. It is between the master and captain's exchange information. In that document, the captain is ensuring that everything is in order and working properly, like steering gear, engine, and so on. So before we proceed inside. So we will pass to the captain the information needed for him, which berth shall we go alongside, how many tags, and also horsepower, and the bollard pool, you know, all the traffics, what to be expected inside the port. So that's the communication between the captain and the pilot most of the time. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga piloto ng dagat o harbor pilots ang huling depensa ng ating mga puerto upang maiwasan ang anumang insidente na makakaapekto sa ating ekonomiya, buhay ng tao at kalikasan. Mula sa United Harbor Pilots Association of the Philippines, ang katuwang po ninyo sa maunlad na ekonomiya, seguridad, kaligtasan at pangangalaga ng kalikasan. Ako po si Rafael Froilan Jr. Hanggang sa muli.